dun sa initial interview ni Torre, para makikita mo yung yung parang may dismaya sa mata niya nung ini-interview siya yung about, yun nga, tanong na lang daw si DILG, yung first na interview sa kanya. Parang napaka-clueless niya kasi dun sa nangyari. So kung ikaw, pinagpreparahan mo yun, tapos biglang may ganon, blindsided ka na may, teka, energized ako nung after ng Senate hearings, siya na mismo nagsabi, energized to do his job. Tapos yung kanina parang makikita mong clueless siya, disappointed somehow, na siguro pinipilit niyang itago na tutulog na lang daw muna siya, kapalit yun. Yun explain ng tear gas. Anong pepper spray ba yun? Yun. Saka nanlipa sa ulo. Grabe yun. Parang, ba't sisipain yung ulong tao? Hindi, alam mo yung hindi naman tear gas yung pepper spray. Sabi ko, oh my God, dito pa yung ID ko ng SMNI. Haba pa ng buhok mo dyan, Bax. Oo. Alam mo yung nanay ko, segue lang ako, nakakaloka nanay ko. Nung ako teenager, mapagupit ka nga ng buhok, ganyan-ganyan. Ben, ngayon, ay nako, magpahaba ka na uli ng buhok. Kaya sabi ko, nanay talaga kung ano yung wala sa'yo, yun yung gusto nila eh. Parang, nung high school ako, parang halos magsabugbugan tayo dyan para lang paggupitin niya. Ngayon talaga, magpahaba ka na ng buhok. Alam mo, mas bagay sa iyo, mahaba yung buhok mo. Tapos yung blonde ka. Puta, parang. Anyway, so, ang eksena natin dito, napakinggan nyo ba ang aming mga class lessons si Joey nung bago-bago pa lang itong KOJC, naintindihan niyo na mga nangyayari na I already told you before, 3 days pa lang yun, 3 days na we are watching a high-level political game. Political game. Pastor is a pastor and also a political actor. Nagigets ninyo. Okay? So, kung sa tingin nyo nakascore ang PNP, hindi po ito tali ng score. Ito po ay tali ng abangan ng susunod na kabanata. Political prowess. Nahuli nyo na si Kibuloy. Ngayon, kanino ng responsibility si Kibuloy ngayon? If something bad happened to Kibuloy, pagka merong nagalusan yan or whatever, lagot or kayo biglang lagot kayo dyan. Responsibility nyo na yan si Kibuloy. Or biglang inarbor ng Amerika. Baka nga kaya sumuko dyan sa ISAF. Baka talaga, kasi nga, ang AFP natin talaga, ano pa yan, may integridad pa yan. May integridad yan. So, good luck. Ayan. So ngayon ang press release nila nasa PNP Krame daw yung nasa PNP dito Camp Krame. Di ba sa Krame PNP yun, di ba? Parang si Risa na kailangan mag-appear si Kibuloy sa Senate. Okay, kung hindi umatin si Kibuloy, ang gagawin mo, i-detain mo, naka-detain na eh. Correct. Tanga nga to actually, binasa namin kanina yung press release ni Risa. Diyos ko po, to si Risa luka-luka. Sabi niya ganun, finally, the long arm of law, kineme, you cannot escape the law, ineme. At hindi rin kami titigil sa aming Senate inquiry. Ewan ko sa'yo, puta ka! Nasa custody na ng batas, lilitisin na pagkatas gusto, eksena ka pa! Epal. Di ba parang, anong epal mo, girl? Anong point ng Senate inquiry mo? Anong batas ba yung pinapasa mo, be? Na hindi mapapasa kung hindi mo may interview si Pastor Kibuloy. Correct. True. Actually, the committee of Senator Risa Ontiveros na nag-i-investigate dito kay ay women and children, ha? Women and children. Ayun. Pati kay Alice, women and children din. Sobrang cash. Anyway, dito, sige, bigyan na natin ng chance si We Deserve Better. Hello? Yes po. Naririnig niyo po ba ako ng maayos? Sige, go ka lang. We Deserve Better. Mami Laika, ikaw muna ha. Mag-wiwiwi lang ako. Diyan ka lang. Mami Laika mag-facilitate. Ayan. Okay, thank you, Ms. Joey. Alright. So since napag-usapan na yung Risa Ontiveros na yan, naipaliwanag na yan ni Rep. Marcoleta. Ano ba talaga yung in aid of legislation na yan? Ano ba talaga yung investigation in aid of legislation? Hindi po yan prosecution. So kung nakikinig ka man Risa Ontiveros, huwag ka nang umasa na papaatenin pa dyan ni Attorney Topacio si Pastor Kibuloy kasi nasa jurisdiction na siya ng court kung saan mangyayari ang totoong laban. Okay? So huwag ka nang umasa na hindi mo na magagamit si Pastor Kibuloy sa plano mo para sa ambisyon mo na maipanalo yung tatlong ugok na nagbabalak pumasok sa Senado. At
ang ambition mo na maging presidente sa 2028. Huwag ka nang umasa, Risa Hontiveros. So ito na po ang aking totoong magbibigyan mga points para lang mas mabilis ako at systematic yung pagsasalita ko. Talagang hindi ko lang napigilan magsalita dito about kay Hontiveros na masyadong ambisyosa. So first point, marami akong nababasa, since marami namang trolls na nanonood dito, sana marinig nyo to. Hindi pa po guilty si Pastor Kibuloy. Meron po siyang constitutional right to be presumed innocent until proven guilty. Eh sa inyo pong mga trolls, guilty na until proven innocent. So, tayo po talaga yung nakakatawa. Pangalawang punto, sa tinagal-tagal ko ng pakikinig at pag-follow kay Ms. Sass about the topics that she discusses in her page, gets ko na kung ano yung what game that has just begun. And I'm really excited about what's going on next. Kasi, basang-basa natin, tulad ng binasa kanina ni Miss Joey, na iba't ibang karakter yung binanggit doon sa post ni Attorney Torion, na kung saan mapapaisip ka, may PNP and AFP na nagtulong to facilitate the transfer of Pastor Kibuloy to the Camp Crame. So, alam mo yun, medyo, fruitful yung post na yun ni Attorney Torion. At iilan lang ang makakabasa at makakaintindi, makaka-comprehend noong post na yun in a way na mababasa yung political motive behind the things that are happening right now. So, I'm really excited. Basang-basa kita discuss about dyan. Alam ko na yung mga susunod na mangyayari because of this. And then, since bukas ay September 10, ito na yung huling punto ko. September 10 na bukas at alam naman natin na may magbabalik si VP Sara sa anong tawag dito, sa House para sa kanyang budget briefing. Ito ay, syempre, alam na naman natin yung stick to our plan, di ba? Isa to sa plano nila. Since tapos na sila kay Pastor Kibuloy in terms of paghuli sa kanya, tapos na sila dun sa stage na si Kibuloy yung pinagpapukusan nila. Balik sila ngayon kay VP Sara. Ngayon, nananawagan ako sa mga nanonood ngayon na manood tayo ng budget briefing. Magaling ako! At tunghayan natin kung paano ulit ilalampaso ni VP Sara yung mga crocodile doon. Yung mga crocodiles na ang kaala mo ay ang lilinis, tulad nitong si Luis Tro na may tinatago naman palang baho na pagtatago sa asawa niyang rapist. Kahit pa sabihin mong napawalang sala siya or whatever, na pa-dismiss mo yung kaso, fact remain na itinago mo siya sa batas. Okay? So, wag kang magmalinis dyan, Listro. Isa ka sa binabantay ngayon ng mga tao kasi feeling mo ang galing-galing mo. Feeling mo tama lahat ng sinasabi mo. Feeling mo lahat ng akala mo tatagal ka. Akala mo alam mo ito, sa totoo lang, basa ko dito kay Luis Tro, may ambition tong maging senador. Kunwari lang to yung kwento niya na ayaw kanya maging congressman kuno, ganyan. May ambition to maging senador. At kaya to nagpapabibo sa Quadcom, sa Kangaroo Court ngayon, para mapansin siya ng media, ng mga tao, na kunwari magaling. Yung parang Delima way of, alam mo yun, pagde-display ng mga detalye. Ganyan na ganyan si Delima. Siya rin yung kay Harry Roque, di ba? Yung yung parang ginisa niya si Harry Roque. Siya din yun, di ba? Yung babaeng yun. Correct. Siya rin. Correct. Di siya sikat. Wala siyang karisma. Nakakita yung pagmumukha. Actually, medyo kakaiba yung kay yung kakaiba yung kay Luis Tro. Kasi yung kay Luis Tro, nagtago talaga siya ng fugitive. As in, fugitive technically sa meaning ng batas. Yung kay Pastor Kibuloy kasi, hindi pa naman siya technically fugitive kasi meron pa siyang mga remedies na pending questioning the validity of the warrant of arrest. So, kumbaga siya, pa yun, kumbaga ang legal defense para dun sa kanyang, pagiging hindi nakikita ng tao. Ganon. Kasi sa part ng court, present pa rin naman siya kasi meron pa siyang mga remedies na ina-avail eh. Pero yung kay Luis Tro kasi, di ba sabi niya, nag-move sila ng demurrer to evidence. Gagawin mo lang yun kapag ka nag-present na ng ang tawag dito ng case yung kalaban mo. So ibig sabihin, tinatawag na talaga yung fugitive talaga yung jowa niya. Nagtago talaga yung fugitive. Ganun. Yung kay Pastor Kibuloy kasi meron pa siyang motion for reconsideration doon sa warrant of arrest na tsaka yung sa finding of probable cause niya. Finding of probable cause sa DOJ. Kasi pagka yun, nag-rule in favor sa kanya, walang kaso. Correct. Ganun. Hindi na siya hindi na siya tutuloy sa, kasi kapag ka
na-consider, for example, which is malabo namang i-consider kasi alam naman natin na DOJ ang may hawak nung kung sino may hawak ng DOJ ngayon, di ba? Yan ang isa sa pinakamahihirapan sila dyan sa motion for reconsideration na yan. And for sure, mapapasa yung information sa court at dadating sa court ang laban. Positive ako, magagaling ang abogado ni Pastor Kibuloy. Maganda magiging laban dyan, hindi nila yan basta-basta mapapabagsak. Last point ko po, Miss Joey, susuportahan ko lang yung sinasabi ni Mrs. kanina about sa torts or sa damages that KOJC can file. Dito po kasi sa torts or doon sa damage, sa civil cases, hindi kailangan dito ng matinding, hindi mo kailangan ng beyond reasonable doubt na katulad sa criminal case. Dito po sa civil case, napakadali pong manalo ng KOJC because kailangan lang nila ay preponderance of evidence, which ang dami-dami na nila. Kasi sobrang kinover nila ang lahat ng pangyayari. Since day 1 hanggang day 16, nandyan lang yung videos and tama rin yung payo ni Mrs. na gumawa sila ng catalog because that catalog can be presented as, alam mo yun, supporting or can corroborate yung kanilang civil case. Kasi nagkukay ba naman without the building permit, without the prior authorization sa may-ari ng building. Nako, iniisip ko pa lang sa utak ko, baka umabot ng bilyon or ewan natin, basta billions yan, ang pwedeng isampang civil indemnity ng KOJC against these perpetrators, lalong-lalo na tong si Torre. Napakapangit ng imahe ngayon gawa mo. Ibahin mo ng PNP gawa mo. Meron bang no background si We Deserve Better? Nag-law school ka ba? We Deserve Better? Parang nasa law school yata itong si We Deserve Better. Yes po. Kaso ano pa lang, first year pa lang. First year. Ano yan? Sinasabi ko sa inyo, kaya nga di ba, unang-una pa lang, nung first 2 days pa lang, ang payo ko sa kanila nila, i-document nyo lahat. I-document nyo lahat. Kasi ang laki niyan. Ang laking damages niyan. Naghukay ka nang wala kang building permit, ganun kalalim. Tapos tinabunan mo lang ganun. Bakla. Tapos hindi hukay. May butas pa pala yung dingding. Ito pa isa dyan. If you implemented, let's say kasi sa excuse nila dyan, hindi, ginagawa lang naman namin ang trabaho namin. Ganyan. So kapag ginawa mo yan, under a lawful order, tapos nagkaroon ng mga damages kinemerlu, kanino ang liability? Sa state, di ba? Sa state ang magbabayad, taxes natin tayo. Correct. Paano pagka kunwari, na-find ng korte na this is beyond the authority that you have. This is not something that you are not supposed to do and yet you still did it. Kanino ang liability? Yan po ngayon yung hinihintay ko. Attach yun kay Torre. Di ba? Paano kung ilaglag siya na, ano yun, sarili mo yun. Kasi di ba, maaalala ninyo, si Ben-Hur Abalos nag-release ng statement noon, it's purely police operation. So kung merong pagmamalabis doon, it stops on Torre. Paano if the court will find that, di ba? Wala na yan si Torre, i-escapo na yan. Kasi wala namang whole departure order of civil case. So kung mag-civil case siya, bahala kayo, i-forfeit yung property ko dyan, whatever. Bahala kayo. Kailangan tumakas ka na. Nandito na. Sa matinding liability. Siya na parang Parisan Torre, Kasi ganito yan, nandito na ako sa Amerika. Nakuha ko na yung permanent residence ko, saka provided for life offer. Ang parisan, baka mapasala ang parisan. Ang parisan, baka mapasala. Parisan. Isa pang very interesting ay yung ginank in-reverse kasi ng Court of Appeals yung yung Rito Pamparo na ginrant ng RTC of Davao sa na i-file ng Sino nga yung kamag-anak ni Browner na naging CA Justice? Pero sa lang yon, sa Manila ata naka-assign yun. Pero I think naka-assign yun? Oo, pero ang CA kasi noon, ang kasi nila noon, ang problema nila is authority. Kasi nga daw inangkla dun sa pero hindi naman sinabi ng CA na walang rights na na-violate. It's just a question of jurisdiction. Yun yung mali. Ang tawag diyan, ito si We Deserve Better. Tawag diyan dribble lang. Yeah. Dinribble kaso, pero parang papahabain lang. Alam naman nilang mali sila. Pinakahaba lang. Yes. Kaya po interesting yung kasong yan kasi i-a-apply na yan sa Supreme Court. Ngayon, pagdating yan sa Supreme Court, dito na natin malalaman ngayon na kung tama ba yung ginawang pag-junk naman ng CA dito sa Rito Pamparo na para sa KOJC. Kasi malinaw naman na yung Rito Pamparo ay ibinigay
doon sa mga petitioner, doon naman sa, hindi naman si Pastor ang petitioner doon sa Rito Pampare sa RTC eh. Ang petitioner ay KOJC, yung Jose Maria College, at saka ano pa ba, tatlo yun eh, tsaka yung mga missionaries, yung mga members. So third person sila, iba sila kay Pastor, therefore, hindi dapat naapektuhan nung warrant of arrest ng RTC ng Pasig, yung issue na Rito Pamparo ng RTC Davao. That's why it's very interesting, lalong-lalo na pag dumating na to sa Supreme Court. Alam ko, positive ako dito na makikita ng Supreme Court yung illegality na ginawa talaga ng PNP dito. At ito yung pinaka magiging magandang batas ng Pilipinas kasi magiging part ng batas natin once na ma-decide ito ng ST. And I'm very positive na hindi kaya kontrolin ng Marcos na itong admin na ito ang Supreme Court. Kahit paano, andun pa rin talaga yung tiwala ko sa hudikatura. Hindi yan mawawala. Kasi, Di ba yung sinabi namin, Joey? Pag ito, TPO, kumanik ang Supreme Court sa BBM admin, Marcos 2.0 na tayo. yes. At may tiwala po. Bulan. Kaya kailangan umabot to ng Supreme Court. Kasi itong sa CA, Marcos 2.0 na to eh. Bakit biglang may jurisdiction issue? Diyan naman talaga sa RTC ang Yes. Rito Pamparo. Tapos biglang walang authority. Bakit walang authority? Nandun yung petitioner, doon sila nakabase. Jose Maria College yung nakabase. Pupuntay mo ng Quezon City? Quezon City? Parang, ano to? So, tapos yung CHR, hindi na nila malaman na mag-iimbestiga pa kami. Ano kailangan mo pa-imbestigahan? Hindi mo nakita na 2 linggo na hindi pumapasok yung mga estudyante. Ano kailangan pong pumunta doon para i-check o pumapasok ba kayo o hindi? Parang, serious? Una-una yung statement, kailangan galangin ng mga tao doon, ng mga pulis. Actually, can we talk about how imbecile the Commission on Human Rights dito sa KOJC saga na to? Talaga. Grabe silang walang silbi. Actually, wala talaga silang silbi. Not just in this case. Dapat kasi talaga, ang commission, dapat hindi yung commission, that it should be a court, it should be a human rights court. Kasi nangyayari sa Commission on Human Rights, nagiging political tool lang sila. Dapat, sumunod sila sa rule of law. Pag sinabi nyo kung may violation of right to life, kailangan, meron yung jurisprudence sa international human rights. Ano ba yung pag sinabi nyo walang violation, o ano ba? Meron talagang dapat, na rule of law. Ito kasi nangyayari sa Commission on Human Rights, not just in this KOJC, in all administration, naging political tool lang sila. It's just, CHR is good for trial by publicity. May investigative power ang CHR. Actually, since wala nga silang yung kumbaga parang hindi naman sila nagiging tool lang naman sila or ganyan. They could have used it in a way na dapat may comment sila agad. Dapat meron silang mga statement dito yung base doon sa mga investigation nila or what not. Kaso sila nung pagdating nung hearing sa Senate, na nagpunta yung Senate dun sa Davao, hindi tinatapos pa po namin. Wala pa po. Parang, bakla! Parang kami nakita na namin lahat ng ebidensya, kayo hindi nyo pa rin alam. Mali kasi ang tanong doon eh. Wala kasi sa mga senador na may alam sa human rights. So, ang dali-dali naman tanongin eh. What is the rule, what does international human rights jurisprudence say about balancing religious freedom and, state interests? Dapat ganyan yung linyahan ng tanong. Linyahan ng tanong. Jurisprudence naman ay tatanong mo eh. Ang dali-dali naman humanap ng jurisprudence. Meron naman talagang jurisprudence na meron yung comment ang general comments ang International Human Rights Committee sa UNCHR. So, bakit hindi yun? Ito, mag-iimbestiga. Dapat ang unang-una, ano bang rule? Ano ba yung kasi ang human rights kasi, balancing talaga yan. Balancing of rights ang tinatawag, no? Kung hindi rights, balancing of interest. So, ano bang, what is the appropriate balancing of interest here? Dapat gano'n ang tinatanong. Ito, Senator Bato. Call me. Tanong niyo. Mrs. ito pong... Visit na ako kay Robin Padilla. Kasi parang, nandito po kami, hindi po dahil sa mga supporters po kami ng dating Pangulong Duterte, ganyan. Nandito po kami, parang, oh my God, yung parang, can you please stop apologizing? Diba? Just go there, do your job, ask proper questions. Parang, yung opening statement ni Robin Padilla, parang apologies na ng apologies. No, hindi kami Duterte supporter, hindi kami nandito dahil ganyan. Hindi dahil sa ganyan. Just ask the right questions, come on. Stop apologizing for being Duterte aligned. Hindi, alam mo, ito si Robin, parang, alam mo, Senator Robin, no? Di ba naniniwala ka ng parliamentary system? Ang parliamentary system, following a party line. Ano bang party line ng PDP tungkol sa issue na to? O di na panindigan mo? Correct! Ba't mo kailangan mag-apologize?
apologize na we're not here and because we're ganyan. Why apologize for being Duterte aligned? Di ba? Sobrang labo. Nakakairita sa totoo lang. Na parang, kaya nga kayo pinanalo ng mga supporters ni Duterte specifically in order to forward politics that PRRD represents. Why be apologetic about it? Diba? Anyway, ayun. Nabisit ako doon sa opening statement ni ang pangalan nito, ni Robin. Sobrang Miss Joey, pwede ako mag-share na about dyan sa CHR. Kasi nanood din ako ng hearing niyan sa budget hearing nila sa House. At very grabe, ang galing talaga ni Rep. Marcoleta. Kinisa niya talaga yung CHR. Ganun sana yung ina-expect kong hearing na mangyayari dito sa Senado. However, wala nga kasing lawyers sa committee na senador. That's why ganun yung nangyari. Kasi ito si Rep. Marcoleta ay abogado to eh. Try niyo po panoorin kung sino man po nakakarinig ngayon nito. Panoorin niyo po yung pagkisa ni Rep. Marcoleta dito sa commissioner ng CHR. Kung paano niya ito without mentioning about Duterte's aligned or whatever alignment that you have. Basta nandun lang talaga sa issue or sa topic, human rights violations. Yun kasi yung importante. Kaso ang nangyari, ewan ko kung bakit ang laki-laki naman siguro ng pondo ng Senado, bakit hindi mag-hire ng mga, siguro naman meron silang lawyers na mag-advise sa kanila. But alam mo yun, yung preparation lang ba? Alam mo yun, parang bago mag-Senate hearing, sana man lang merong briefing muna sa mga lawyers nila. Kasi alam naman natin na hindi sila lawyers eh. Sana man lang ma-brief sila ng lawyers na advisor nila before sila sumalang sa hearing para alam nila yung, alam mo yun, yung questioning nila is hindi magiging parang out of context. Ando lang tayo sa human rights violations. In the first place, Committee on Justice and Human Rights yung hearing na yun. Pinapreside lang ni Senator Bato. Kay Senator Coco talaga yun eh. Akala ko nga si Sen Pimentel talaga yung pupunta doon kasi at least siya, abogado siya. Pero na-disappoint ako nung iba yung naging presiding officer. Pero anyway, yun lang po. Sana man lang, kung may nakikinig man lang po dito sana na office for staff sa mga senators na hindi naman abogado, please hire lawyers, team of lawyers who can brief you before a Senate inquiry so that you have proper questioning technique siguro maturuan kayo. Paano nyo itatanong ko? In aid of legislation to eh. Una sa lahat, hindi naman kayo talaga prosecution dyan eh. So huwag kayong magbida-bida, lalo na tong si Senator Risa. So magpa-brief kayo sa mga lawyers, ano lang ba yung dapat yung itanong na makakatulong para makapag-craft kayo ng batas. Yan po yung mahalaga. Okay, we deserve better. Bigyan na natin ng time yung iba, ha? Thank you po, Miss Joey. Thank you. Ayan. Hello, Jai. Ay, si JM pala muna. JM. Hello, JM. Ayun po. Naririnig niya po ako. Oo, pero maingay, JM. Ayun po. Kasi nasa office ako, no? So, ako po yung ako po yung taga-meta na followers nyo nila. Tricks nila sa. Taga-meta. So, alam ko po yung mga nangyayari sa loob, no? I mean, mga kumpas tungkol sa mga events na to. Saan po? Saan? Meta. Facebook. Sa Meta? Okay. Meta, Facebook, okay. So, ako yung nag-unmask kay Politik. No, kung matatandaan na siya. Ano siya? Nagkatrabaho siya sa Meta? Yes! Sa kanya raw pala galing yung yung nalaman natin kung sino si Politik. Ayun ba nang galing? Sa'yo ba nang galing yung Opo, sinad ko kay Trix. So, nag-aaral ka pa? Nasa Meta ka pa rin? Opo, kaso malilay-off na kami. So, i-spill mo na. I-spill mo na lahat. Ilik mo na sa akin yung dapat ilik. Well, yung sa mga inside, ang tawag dito, ang monitor ko kasi ngayon yung mga inside Manda vloggers na yun. Napansin ko sa kanila, sila, personally, hindi sila yung mga personal account sila. Tawag dito, block sila sa isa't isa. Pero, magkakasama sila sa nagla-live, diba? Meron silang page na, yung politika inside Manda at iba pa. Magkakasama sila doon, diba? So, block nila kayo isa't isa. Sa personal pages nila, block nila isa't isa. Opo, no? So, mag-initiate ng live si Ranky, then papasok na sila PPL3. Pero, yung mga pages nila, magkakakonek sila. Pero sa personal account sila, block nila ang isa't isa, no? So, siguro, trabaho lang daw, JM. Tingin ko, kahit sila nababubuhan sa isa't isa, kaya gano'n. And then, yung dito naman kay General Torre,
tingin ko kaya ngayon parang hindi siya tinatablan ng takot. Kasi alam niya na ang head ng Napolcom is si Apolos and si Marbil eh. Ang mag-co-chair silang dalawa din eh. Kaya sigurado, siya, panatag siya na sasalayin siya ng dalawa. Kaya siguro kahit ngayon na kahit ngayon na nasa posto din na si Pastor, talagang hindi ko makita ng pagkatakot or ng pagkasawari mag-isa. Kung may man lang, kung may excessive force na ginawa yung mga tao. Nahihirapan ako pakinggan si JM. Ang juicy pa naman ng mga pinagsasabi. Ayun, hindi, makikinig mo na ako, mag-work ko na. Hello, JM. Hello po, Naririnig niyo ba si Naririnig niyo ba si JM? Medyo hirap. Nasa gimmick yata si Medyo JM. muffled lang. May pa rin po. Medyo may... Hello? Ayun, okay na po. Mas better. Sige, better. Ayan. Yung kay General Torre, yung kaya siya matapang hanggang ngayon kasi ang head ng Napolcom si Angolas at si Marbil. So, kumbaga sa parang panatag siya na hindi mapupurnado yung president niya. Kaya siguro ganun siya hanggang ngayon. Diba kasi yung mga file, yung mga naman charges mo sa Napolcom naman na ang head ng chairman ng Napolcom is si Abalos at si PNP. So siguro kaya hanggang ngayon is matapang siya kasi hawak siya ng dalawa. Yun po. Tapos baba muna ako, makikinig lang muna ako. Sige. Nahihirapan na rin kaming pakinggan ka, JM eh. Ayan. Pero ituloy mo lang ang pag-iimbestiga dyan kay, doon sa try hard na socialite na vlog na yon. Ayan. Anyway, punta na tayo kay Jai. Hello, Jai. Hey, Joey Sas. Hello? Okay, audio. Okay, ako, Joe. Perfect. Uy, thank you. Uy, lang, siguro, I just want to echo yung sinabi ni Sas about yung this is a political play, no? And I think my comment or my opinion has to do with the timing, no? Kung ba't sabi nga ni Sas, quote-unquote, subuko si Gibbs. And I think it's just in time after the Senate hearing. Di ba sinabi nung ni Torre na if you could only give us a chance to look for him, etc., etc. He's certain, di ba? 100% certain that Kibuloy is in the compound. So ito, sampal yun sa kanya. Di ba? Sampal sa kanya na, oops, okay, lumabas na siya, but he's not in the compound. They cannot produce proof that he was there, even if they spin it in ways they want. Hindi talaga nila yun, because I'd like to think that ISAP would have their own press statement, no, discussing the details of the surrendery, etc., etc. So it counter it sort of negates, no, whatever statement itong PNP or even sila Risa and sila DILG would make in the future. So magandang magandang eksena talaga. So I think perfect yung timing ni Kibuloy. Well, they have calculated, no? Like what we've mentioned before, yung long march na na live namin ni Sas, na sinabi nga namin doon that this is going to be a long march, okay? That this is going to be a high politics game. And every move are going to be calculated. And so, hindi natin dapat i-judge yung sitwasyon based yung parang let's not just scratch the surface. Kasi minsan parang hindi baka ganito yung sitwasyon, alam mo yan, yung pag-consume ng ordinaryong tao na bakit nila ginawa to or ganyan. Had KOJC reacted doon sa parang yung what an ordinary person would react against dun sa siege na nangyari sa kanila. Ordinarily, that's going to be PNP is going to be received by violence, di ba? And things like that. But they played high-level politics also. So they weren't, the PNP and this administration, even Ben-Hur Abalos, they weren't able to get anything. 16 days sila doon, wala silang nakuha, wala silang napala. Si Pastor sumuko, hindi pa sa kanila. Yun nga, so they just let them play their game. Hinayaan nilang magpa-A yung PNP. Correct. Diba? So all for nothing. 16 days, all for nothing. All for nothing. Ngayon, sobrang pangit din ng storya ng yung sinasabi niyo kay Gaza, yung script niya na, it's just, it's stupid, it's lame. Correct. And yun nga, sinabi ko rin to nung last na live ko, sabi ko si Christian Gaza is only useful in so far as kung ano yung narrative na gusto nilang gawin.
at least siya magiging indicator siya nun na kung anong narrative yung pinupush niya, malamang yan yung paid narrative. Somebody is going to pay for that narrative. Kung yun yung ine-espouse ni Christian Gasa, ibig sabihin may nagbayad dyan para maging ganyan yung kwento. At pag ine-echo nila yung narrative ni Christian Gasa, ibig sabihin bayad yun. Like ang humble naman ng PNP. Hindi sila ganyan. Ganito ba, grabe naman yung PNP. Talagang pinigilan nila, sinayaan nilang sumuko si Pastor para hindi tumanak na tuko. Diba? Kababuan. Bobo lang yung maniniwala doon. Ayun. Even si Torre, di ba, dun sa hearing, parang tanga eh. Ano ba yan? Linyahan ba yan ng isang aral at disiplinadong tao? Parang he's trying to be an actor, a dramatic actor na wala. Poor play. True. Ayun. Yung Libayan paid din yan. Ano ba sinasabi ni Atty. Libayan? Si Atty. Libayan, hindi kasi talaga kami magkikita sa politics nun sa mata eh. Parang sobrang weird nung mga political analysis niya for me. Ganun. Ito ba yung babae sa WPS? Yung may nagti-TikTok? Ito ba yun? Hindi. Iba to, si Atty. Libayan, siya si Batas Natin. Siya si Batas Natin, ganun. Tapos yan, yung mga content niya, I think sumikat siya kasi lagi niyang binibira si Raffy Tulfo. Wow! May yun nga iniisip ko, alam ko si Libayan dati yung bumibira kay Tulfo eh. Parang medyo okay. Ano nangyari? Ayun. Tapos yun, tas para lang sa views, galit na galit kay Tulfo yan, sabi ni Dev Milife. Ayun. Pero actually, legit naman yung legit naman yung mga galit niya kay Tulfo. I mean, may sense naman. So if he's getting views out of it, I think okay naman yung mga arguments niya doon. Pero obvious din na talagang minimilk niya minimilk niya talaga yung Tulfo clout. Obvious din naman na ganun yung ginagawa niya. Ayun, but so far as Tulfo is yung Tulfo niya yung is concerned, may mga sense naman yung mga banat niya kay Tulfo doon. Pero aside from that, pagka ibang mga issue, parang, attorney, Ayun. Ayun lang. Especially pagka politics na, parang ang clueless niya. Sorry. Ang clueless niya. Shallow, ganun. Ayun lang. Anyway, Jai, meron ko pang gustong i-share? No, I'm good. Thank you. Thank you, Joey. Thank you, Jai, for the insight. It's really, it's really good insights. Ayan. Hello, JL. Hi, Miss Joey. Isas and to everyone. Ayun, sa akin, yung comment ko lang, sundan ko lang din yung sinabi ni Jai. I agree na highly political and including games of the general na tayo ngayon. Why did I say that? Kasi yung timing actually, yung timing mismo ngayong araw, parang kung titignan mo, para kang nanood ng movie. Humusisyon yung mga pulis, nag-formation, ready to attack. Pakikita mo sa formation, kasi nanonood ako ng live kanina, yung bago nga pumutok yung nagulat na lang ako pumapasok na yung mga tao sa katedral. A few minutes prior, nakaporma na yung mga pulis, parang, alam mo yun, pasugod na sila. I-carry out na nila yung, inintay na lang yung order. Tapos biglang may ganun. So di ba parang bakit saktong-sakto unless talagang may alam or may nag-orchestrate na sige punta ka na ron, suko ka na. So parang siyang ewan ko lang, parang conspiracy theory, parang digong strategy kaya tahimik siguro. Tapos yun nga, meron pa silang list ng mga generals na na-mention ni Atty. Torion. Tapos ano ba? Yun, tapos dun sa initial interview ni Torre, para makikita mo yung parang may dismaya sa mata niya nung ini-interview siya yung about, yun nga, tanong na lang daw si DILG, yung first na interview sa kanya. Parang napaka-clueless niya kasi dun sa nangyari. So kung ikaw, pinag-preparahan mo yun, tapos biglang may ganon, blindsided ka na energized ako nung after ng Senate hearings, siya na mismo nagsabi, energized to do his job. Tapos yung kanina, parang makikita mong clueless siya, disappointed somehow, na siguro pinipilit niyang itago na tutulog na lang daw muna siya, kapalit yun. Tapos ayun, so what's the point of this move? Sinishake nila yung institution kasi ayan, syempre kung ikaw, in fairness kasi kay Torre, di ba nabanggit ko dati nung previous akit ko sa inyo na may mga kamag-anak ako sa service, ang sinasabi nila about kay Torre is mabait naman,
Tsaka magaling daw talaga na sabi nila, hindi ko alam. Pero kasi sila nasa service. Tapos tapos apart from that, PMA daw, iba raw kasi talaga pag galing ng may military background. Siguro kaya ganun siya umasta na parang kaya rin siya siguro napili dahil since coming from military background, kung anong iutos, gagawin. So, ayun, medyo ang tingin ko, conspiracy ulit is sinake yung institution. Siyempre, kung ikaw si Torre, tapos sumunod-sunod ka, tapos may experience mo yung ganun, medyo mapapaisip ka eh. Kasi kung talagang maayos siya na sumusunod lang, tapos ang mangyayari sa press conference ng PNP at ni Abalos, kumbaga, take credit both parang playing safe PNP, AFP. Parang ano ba to? Parang ina-unmask yung mga nasa taas nila, yung higher ups nila. Parang yun yung purpose. O ito, gagawin yan. Ngayon, titingnan natin kung malalaglag ba siya o pababayaan ba siya. So yun yung mga mangyayari dyan. Or kung matitibag ba yung paniniwala niya. Or kumbaga, di-demoralize ba siya. At the same time, yun nga, yung, kaya ano rin parang may plus damage din yung nangyari kasi itong, yung palabas ng spokesperson na joint effort, PNP, AFP. Siyempre, yung mismong sinukuan na AFP naman, bakit paano naging joint effort? Pero sa bagay, meron namang binanggit ng mga PNP officers na. Yun nga lang, pero hindi PNP talaga officers, not the institution. Not the ano. PNP officers, it doesn't include Torre or si DILG Secretary Abalos. Yun nga. Kaya nga, si Abalos, namarroha siya dito. so yun yung Kaya hindi siya kasali sa operation. Yun yung mapaglarong isip ko na may mga kasama ng generals, Game of the Generals, may chess move. So, combination na. Tapos about naman doon sa argument ng iba, yung nagpapakalat ng fake news ng news na galing daw sa loob ng KOJC si Kibuloy na huli or na-aresto or sumuko. Ando doon nakapalibot bago buong compound, ang daming pulis. Lumabas bigla tapos hindi ulit nakita ni Torre. Sobra namang pang bumaliit kay Torre yan pagka ganun yung argument nila ron. Na doon silang lahat. Unless totoo yung ginagawa ng mga trolls ngayon na meme na naka-police gear si Pastor na lumabas. Nagpanggap na pulis. Posible siya sabi nila. Pero yun nga. Yun. Bali yun lang yung theory ko now. Yung comment ko for what's happening. Ayan. Well, I think maganda yung point mo dun sa yung they are also trying, kumbaga yung mga sa mga chess moves na ito, they also want to shatter yung who's going to back up who. And sa pangyayaring ito, alam na natin that Ben-Hur Abalos is not going to take the fall of Torre. Torre is dead. Torre is dead for sure. Torre is gonna be dead. Torre is going to face cases that he would not be able to sustain. Yeah, I think yung ultimate goal Torre na meron siyang nilalaban ng kaso. And ultimate goal or isa pa sa mga goal ng move na to is ma-unmask kung gaano ka-weak yung mga leaders na nasa taas. As President Digong said. Yeah. For FDR. And because of that, kasi syempre biruin mo, hindi nila pagtatanggol yung mga pinagawa nila ng dirty laundry. So, alam mo yun, that's the, ang tawag dito, yan yung sipa na mag-shake talaga dun sa foundation nung building. Kasi, malaking crack yan. Biruin mo, kung si Torre ilalaglag ni Ben-Hur. Then, si Ben-Hur, paano pa siya magkakaroon ng moral ascendancy doon sa mga ibang bibigyan niya ng assignment kung hindi rin naman niya pagkakatan, di ba? So, Torre is gonna be your last. Kapag kunwari, meron pa kayong papagawang sobrang unreasonable na assignment sa susunod na official, kung ma-Torre sila. Yeah. Diba? Kung ma-Torre sila. Tsaka yun pa ang nabanggit sa akin ng mga relatives ko sa service, yung mga PMA group daw kasi, matitibay din daw yung mga yan, yung parang, yung solidarity ng yung mga batch nila. So, pagka si Torre ang nag-withdraw or na-demoralize, maraming susunod dyan. Lalo na siya yung parang pinakamalakas na nila ngayon na ginagamit tapon sa Game of the Generals. Ang OIC ng PNP ay former Davao City Chief Police. Isa rin sa rason kung bakit sumuko si PACQ. Ibig sabihin, nagkaroon ng negotiation sa kabilang partido despite the effort of Torre and Marbil. Yes! Undermined si Torre at Marbil. Undermined sila. Diba? Ayun. And lastly, sige, go. Yeah, lastly, yung kay Attorney Libayan, dati rin ako follower niyan nung Tulfo days. Pero pagdating nga sa political aspect, napapabawan na ako sa mga pag-take niya. Minsan sumasakay pa sa West Philippine Sea issue. Pero parang minsan kumukuha na lang din siyang clout kasi marami siya makukuha talaga pag ganong issue yung diniscuss niya. Actually, masyadong
Masyadong clout chaser. Ayun, Sorry. nanawa na rin ako. Pagka yun yung tinatopic niya, hindi ko na. May mga kasi, gaya nung sabi mo, may mga topic siya na okay. Pag tungkol sa batas, okay pa. Pero pag sa political side, tsaka West Philippine Sea, minsan nga nagko-comment na lang ako doon na huwag niya nang i-take yung path na yun kasi hindi para sa kanya. Yung politics So, yun. niya, sobrang hindi talaga reasonable. Sorry. Batas na lang. Batas na lang. Mababaw, parang napakababaw niya mag-isip dun sa mga certain things. Yung parang basta manghirap i-explain Oo. Sabi ni George Lu, may post si Jason, sana mag-resign daw si DND Sec Gibo. Actually, naka-receive rin ako ng ganyang info. Pero tingnan natin, yung mga ganyang bagay naman kasi, let's wait and see. 'Di ba? Di pag dumating, kung nag-resign, di nag-resign. 'Di ba? Ayun, but I think marami rin na rin talagang mga secretary levels na who are either hindi na sila happy or hindi na happy sa kanila yung mag-asawa. Ganon. Ayan. Okay? Ayun. Okay ka na, JL? Punta na tayo kay Manang Neo. Oo. Alright, thank you, Joey, Sas, everyone. Thank you. Ayan. Hello, Manang Neo. Hi, Joey. Hi, Sas. Grabe, exciting kasi nag-live agad kayo. Sabi ko, magla-live agad to si Joey nung lumabas si Imaloy. Kaya exciting. Pero gusto lang ko lang. Nasalabas niya ako. Kung nandito ako sa bahay, immediately nag-live ako agad. Ganun. Nagda-drive pa ako nagda-drive ako nung nalaman ko na sumuko. Yung nag-message yung kapatid ko. Sabi, ate, sumuko na si Actually, nung nag-news flash kasi, nag-news flash yung pa-close na ata yung TV Patrol weekend. Biglang pumasok yung nahuli na si Pastor Kibuloy. So, actually, parang nabigatan ako. Sabi ko, saan ba siya nahuli? Yun talaga pinakauna ko. Saan siya nahuli? Sa loob ba ng KOJC? Kasi parang, na-imagine ko tuloy, sa loob ba ng KOJC? So, paano yung pinaglalaban ng mga KOJC members? Mga ganun. Pero, tumingin agad ako sa social media. Yun lang, sumuko, nahuli na daw. Nahuli yung kay Ben-Hur. But anyhow, gusto ko lang din i-cite sa mga listeners natin ngayon na please do not call the KOJC members or the KOJC itself as a cult because I think it is offending to them given na kung ano yung nangyari sa kanila. And please, do your research what a cult means. Isa sa mga example ng cult si Manson. That's a cult. KOJC isn't a cult. It's just so happen na iba lang yung doctrines nila. But the question is not about the doctrine of Pastor Kibuloy. The question is how the law was implemented towards a person na may kaso or may mga alleges na kaso. And tama nga si Atty. Dig na they're third party. Hindi sila dapat maapektuhan dito. And hindi porket tinutukan ng baril or tinutukan ng kung whatever yung mga tao dun sa KOJC, hindi na yun hostage taking. It is figuratively hostage taking kasi ginigipit sila eh. Inaano yung mga basic na needs nila, pinagbabawalan silang pumasok or hindi sila freely maka-access sa mga amenities sa loob. It is figuratively hostage taking. So, let's tingnan natin to in a logical na pag-iisip. Kasi sabi nga nila ibang laro na to, hindi lang yung batuhan ng putik na normal, hindi. Ang dami ng mga characters involved. And actually, nung nakita ko yung sa live ni Torre, alam mo yung mukha niya na parang dumbfounded sa ano bang nangyari pero hindi niya alam kung anong isasagot na yun, na blindside siya. So parang SAF 2.0 at kung maroha si Ben-Hur dito, malamang magiging napenyas na si Torre. Sabi ni Ma'am Monina, kung tutuusin, intel ni Torre yung mga witness nila kay Pastor. Pero bakit di matukoy kung saan ang bunker at di nila alam ng witness na walang bunker? Sabi ganun ni. Sa totoo lang, duda na ako dyan sa intel ni Torre. Alam mo kung bakit? Nag-request sila ng blueprint sa City Hall, Davao City Hall. Di ba sabihin wala talaga sila? Aerial shots lang yung meron sila. Kasi kung meron kang record nung kung alam mo talaga yung hinahanap mo, why would you even request sa Davao City nung blueprint ng buong KOJC compound? 'Di ba? So, diba, nabubullshit talaga si Torre. I think nabubullshit talaga to si Torre. Meron kaming intel, meron kaming ganito, meron kaming kinembot, ineme, ganyan. Mukhang napasubo sila. Meron talaga silang gustong gawin dyan sa KOJC. And ako tingin ko aside from the fact na, syempre ang official statement ni Pastor Kibuloy, nasasaktan siya para sa flock niya and whatnot, ganyan. I think there is something else. Hindi ko kasi ma-reconcile yung there must be something financially rewarding with all of this. Simply because,
You use a lot of resources just to catch one man. Okay? Ngayon, ano yung, para makatch si Pastor Kibuloy, ano yung mga winnings mo dyan? Na nahuli mo si Pastor Kibuloy? Diba? I mean, of course, we know that they want to bring down the Dutertes, and Pastor Kibuloy is someone who can actually support the Dutertes because of the flock, because of the wealth of Pastor Kibuloy and other things. But hindi ko magets yung yung laki ng force and yung eagerness nila to really take over KOJC. They wanted to take over KOJC. And they weren't able to do it. And they weren't able to do it because na-checkmate na sila ni Pastor. Eto na suko na ako. Diba? At the time that they were able to bring out all the big guns, biglang, Liza, kayo dyan, nandito na ako eh. Diba? Remember, Torre wanted to stay in KOJC compound for 1 month. Pag ito si Torre ay kumuha raw ng mga tao sa iba't ibang mga regions, ang sinasabi niya doon sa mga tao is that you're going to be deployed in Davao for 2 months. So what does that mean? Ibig sabihin, plano talaga nilang magtagal sa KOJC compound 1 month and another 1 month in Tamayong. Diba? So yun, so parang sa akin, talaga, meron talaga yung meron silang ibang layunin dyan. And the shake-up also in PNP, immediately there is an OIC official being designated and Torre being left completely clueless with the entire operation. May mga goals talaga na hindi na kamit. The goal is not to make Pastor Kibuloy surrender. Of course, that's not the goal is not from really day one. From day one, hindi yun yung goal na makuha si Pastor Kibuloy. And mabuti na lang ang KOJC members, they were able to understand it early on. True. I think the mga second day, third day for a lot of KOJC members, they already know They already know how to play this game. So from then on, kung matandaan ninyo, from the third day, moving forward, kumalma na medyo. Nag-focus na yung KOJC sa pagdo-document ng karahasan ng mga injustices and whatnot, which is the right thing to do. And now you fight the long fight. Diba? Now you fight the long fight. Make sure that Torre and other is going to pay for it until their last breath. Diba? You have battery of lawyers who are going to do that, who are willing to do that. Diba? And hindi lang isang count yun, kasi hindi lang isa yung buong congregation yun eh. Kung i-count ilan yung naapektuhan, that's gonna be a long haul. And Joey, ito, na-notice ko nung sa Senate hearing kasi, sino ba yung katabi ni Atty. Torion na babae? Diba si Dr. Abadoy, si Atty. Torion. Tapos yung isa babae before kay executive minister nila. Si Atty. Dina? No, si Atty. Dina. Nasa siya eh. Parang 4th or 5th siya. Or baka siya, pero sinabi niya kasi, na parang, kasi she said na she was accommodating, parang nagsunod daw sila. Tapos may kausap daw si Torre sa phone. Sabi, ma'am, andito na kami sa loob. So, she said, ma'am, andito na kami sa loob. And, si Sis Nori, yun siya. Sabi niya, ma'am, nandito na kami sa loob. Mm-hmm. And she said na parang Torre was waiting for instructions. Now, that makes me wonder, na sino ma'am sino tinutukoy niya? Ma'am, like who? Hindi naman nawala sa mga discussions natin na may involvement din talaga yung power tripping na couple. Pero, narinig niyo ba kumuha? Kayo, judger kayo. Ma'am, ganun. Pero pag hindi kumuha ka, huwag kayong siguro bias na ako kasi di ba mga discussions natin dito, may hand lagi si Pero ang ganda ng turnout of events kasi September 10, mag-aano si Alice Go, hearing ni VP Sara, and this is gonna be fun. This is fun. Ayun. Anyway, ano tawag dito? Panoorin lang natin yung yung statement ni Jean Fajardo. Yung 5 minutes kasi to mahaba sa may PTV4. Ayan. Para malaman lang natin kung ano yung official stand ng PNP. Go. Magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin, nakawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon
At mga bandang 6:30 po ay nilipat po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. At lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility ng mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po ba ng sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko? O doon po mismo sumuko? Yes po. Opo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po. Yun Ano po yung mga masusunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil 5 katao po yan. Sabay-sabay po silang binubuking po ngayon at na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon. Although some of them based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. But other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina na? Lahat po ng kaso at dyan din po nangyari pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso, ongoing po yung proseso po. Ma'am, malinaw ng 24 hours ultimatum po na nabanggit ninyo kanina? Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na pinatawan po ng intelligence group at ISAP, pinatulungan po ito that led to the peaceful surrender po nila Pastor Kibuloy at 4 pa at papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least itong proseso po na ito. Ma'am, so in particular sila nagtago? I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isa pa po natin sa Davao at ito naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung Pero hindi po underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have any information on that po. Ma'am, Ang yung- importante po ay nasa atin na po yung mga pinaghahanap po. Ma'am, same lang ba yung room na can you give us kung merong aircon, merong ano po paano? Wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan po sila kwarto po manitinet. But meron na pong plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay pinagplanuhan na rin po kung saan po silang mga selda po mapupunta. Magbibigay po kami ng additional details as we go. Pero definitely ma'am, magkakahiwalay sila. Ano po yung plano, ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad sa plano, ma'am? Well, as to the operational details and planning, antayin na lang po natin na papatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is we just would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP sila Pastor Kibuloy at iba pa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ay, sandali lang ha. Saan mo nakuha yan? Send mo nga sa akin ng link. PTV. Teka. Wait. Wait lang naghang yung laptop ko. PTV. Bakit? Can you repeat what she said about yung tanong, yung underground chorba? Ito? Dito? Some of them based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. But other than po silang binubuking. Doon po mismo sumuko? Yes po. Opo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po. Yun Ano po yung mga masusunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil 5 katao po yan. Sabay-sabay po silang binubuking po ngayon at na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon. Although some of them based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. But other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina na? Lahat po ng kaso at dyan din po nangyari pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At pagkatapos po noon ay
tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso, ongoing po yung proseso po. Ma'am, malinaw ng 24 hours ultimatum po na nabanggit ninyo kanina. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na pinatawan po ng intelligence group at ISAP, pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po nila Pastor Kibuloy at apat pa at papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least itong proseso po na ito. Ma'am, sir, in particular sila mong nagtago? I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga wakan sa pares doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isa pa po natin sa Davao at ito naman po sa RTC 159 po. Ma'am, pero hindi po underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have any information on that po. Ma'am, Ang importante po ay nasa atin na po yung mga pinaghahanap. Okay, Ma'am, stop. same lang ba yung room na can you give us merong aircon, merong ano po paano? Wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan po sila kwarto po, manitinet, but meron na pong plano dahil na kanina Joey, po habang stop. negotiation. Ayan. Tinanong niya, wala bang underground? Wala daw siyang information. O, ipalabas mo to. Private chat. The heartbeats dito sa underground bunker sa loob ng KOJC compound. And the police believe na Wait lang. Apollo Kibuloy. Kailan to? Tinan mo ko anong date. 12 days ago. Okay. August 27. Okay. Sure we na si Pastor Apollo Kibuloy nga, yung na-detect na heartbeat doon sa underground bunker. Like we said earlier, we have a reasonable ground to believe that Pastor Kibuloy and other accused remain inside the KOJC compound, and that is true. We already used the ground penetrating radar, and there is one area inside the compound that we are now the subject of the focus of the operations of the PNP, because based on the GPR, we detected not just one possible heartbeat, and this is more or less 20 to 30 meters underground, and hopefully we could somehow locate the possible entrance to this bunker. And we are not sure, to be honest with you, ma'am, we are not sure whether or not the heartbeat belongs to the person's subject of our warrant of arrest. But what is clear here are there are people under there are people underground. Colonel, so sure sila na meron tao underground. Merong underground. Sure siya, may underground. Pero ngayon, ang sabi niya, wala silang information about Wala siyang information. Oo. Ngayon ang sinasabi niya, wala siyang information. Ito, Yung mga pinaghahanap. Sinungaling din itong babaeng to, no? Can you give us merong aircon, merong ano po paano? Wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan po sila kwarto po, manitinet, at meron na pong plano dahil na kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay pinagplanuhan na rin po kung saan po silang mga selda po mapupunta. Magbibigay po kami ng additional details as we go. Pero definitely makakahiwalay sila. Ano po yung plano, ma'am? Ano po yung plano? Kustodiya po ng PNP po ito, at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga wakan sa pares doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isa pa po natin sa Davao at ito naman po sa RTC 159 po. Ma'am, Pero hindi po underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have any information on that po. Ma'am, yung ayan. Underground daw, wala daw information. Davao at ito naman po sa RTC 159 po. Ma'am, Pero hindi po underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have any information on that po. Ma'am, yung Ayan. OMG! Colonel Jean Fajardo! Liar si Jean. Hindi mo natatandaan yung mga dati niyang sinabi? Spokesperson pa man din siya. Magana ko sa isang building. Ano ba yung building na hindi pa pala napapasok? Nakapag-okay na nga kayo lahat, pero pang building na hindi nyo pa napapasok pala. Actually, ang sabi ni Attorney Torion, 4 times na raw naikot lahat ng facilities nila doon. So, chika lang yung isang building. Chika lang yung isang building na yan. Pagkatapos parang August 24 pa nga lang, parang nag-declare na daw si PNP na naikot na nilang lahat eh. Kaya nagtataka sila kung bakit bakit kailangan niya uling magronda? Ganun. O sa paano posible nakapag-okay ka sa isang nakapag-okay ka tapos yung isang building hindi ka man lang napasukin. At ngayon mo sasabihin na hindi papasukin namin yan. Parang ginawa, ang dami lang nagawa tapos magbabanta ka na papasukin yung building. Ano yun? True. Kasi ngayon ultimatum, parang bakit ganun yung ultimatum? 'Di ba?
Na, Kasi pwede, una, bakit kayo hindi nagbibigay papasukin ng, namin isang building. Ano yun? bakit kayo kasi nagbibigay ng ultimatum? Yung tinatanong, anong ultimatum ninyo? Ano yung, di ba? Ngayon palusot na. Kasi yung ultimatum malamang, biglang ano na sila eh, parang, ay, hindi ba ganda pakinggan yung ultimatum? Parang wala sa batas yung magbigay ka ng ultimatum, di ba? Na, anong gagawin mo? Kung Saka hindi ano yung ultimatum? Sabi niya papasukin yung isang building na hindi pa Isang napapasok. building. Oo. Ano Ano building? gagawin nyo? Ano? 16 days na kayo dyan, putang ina nyo. 16 days na kayo, nakapag-ukay na kayo lahat-lahat, meron pa kayo isang building na hindi pa napapasok. Tapos i-ultimatum mo pa. Kasi kung gagamitin mo pang ultimatum, di ba parang, ang tanga mo! Sobrang nakakatawa. Sobrang nakakatawa. Tapos, Lokohan. Ano ngayon? O papasukin namin, pag hindi kayo sumuko, papasukin namin itong building na to. Ano yung building? bakit? Para saan? As if naman hindi nyo na, napasok nyo na nga yung kwarto ng mga babae, napasok nyo na nga yung ano. 'Di ba? Tapos, para saan tong ano na to? Eh, unang-una, di ba kayo pinipigilan na pasukin lahat ng mga gusto nyo? Cathedral nga na take over nyo na eh. Di ba? Ang ultimatum is if di susuko, mag-forceful ang pag-entry with arrest. Sabi ni Kylie. Sino nga a-arrestin nila? Entry, forceful pag-entry with arrest? Ano forceful entry mo? Nandun ka na sa loob. Nandun na nga sila sa loob. Ano forceful mo? Nandun na sila sa loob. 16 days na sila nandun sa loob. Ano forceful entry mo? Diba? Ang full battle gear ang mga PNP. Paano kayo mapipigilan? Correct. Diba? Can you imagine, nakapag-hukay na kayo, natabunan nyo na, tapos meron pa kayo isang building na hindi pa napapasok? At yun pa yung importanteng building. Kasi yun yung pang-ultimatum nila. Di ba? Di ba? I'm sorry pero